Ang Huli na Para Magmahal ay isang pelikula tungkol sa isang babaeng doktor na bumalik sa kanyang bayan upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina noong nakaraan. Hindi sinasadya, naging suspect siya sa isang bagong kaso at sa tadhana, nakilala niya ang investigador na kanyang dating kasintahan. Pumasok silang dalawa sa isang paikot na agos ng pag-ibig at puot. Malalaman ba ang katotohanan? Inaanyayahan namin kayong panoorin. Ibinigay ni Bichen ang bagong ani na gulay kay Kalihimbu. Pagpasok niya sa silid ng kanyang ama-amahan, nakita niya si Jinya na nakasandal malapit sa dibdib nito. Inisip niyang gusto siyang saktan ni Jinya, kaya't kinuha niya ang baril at itinutok dito. Gusto niyang pakawalan niya ang matanda. Nang tumingala si Jinya at tumingin kay Bichen, naalala niya na tila nakita na niya ito noong nasugatan siya. Itinulak ni Jinya ang kamay niya na may hawak na baril. Ang kabilang kamay ay may hawak na kutsilyo na panggamot at itinapat sa carotid artery ni Bichen. Nag-agawan silang dalawa ng ilang sandali at tumayo si Ginoong Fang upang mamagitan. Sinabi niya kay Bichen na si Jinya ay si Dr. Lin na dumating upang gamutin ang mga bukol sa dibdib niya. Pinasabi niya kay Bichen na humingi ng tawad kay Jinya, ngunit hindi ito pumayag dahil pinaghihinalaan pa rin niya ito. Nang umalis si Bichen, narinig ni Ginoong Fang ang mga tagubili ni Jinya at pagkatapos ay hinawakan ang kamay niya at sinabi sa kanya na huwag mag-alala, protektahan niya siya. Nag-atubili si Jinya na bawiin ang kanyang kamay at sinabing hindi niya ito kailangan. Mabilis na umalis si Jinya, ngunit bigla siyang hinawakan ni Bichen sa kamay at hinila sa isang tabi. Tinatanong kung ano ang relasyon niya kay Ginoong Fang. Sinabi niya na wala itong kinalaman sa kanya. Biglang pinigilan siya ni Fang Yilin, ang ampon niyang kapatid, kaya't pinakawalan niya si Jinya. Dinala ni Jinya si Yilin sa silid para sa medical check-up. Nagtaka si Jinya kung bakit hindi epektibo ang kanyang gamot kay Yilin kahit na hindi naman ito may pneumonia. Tinanong siya ni Yilin kung ano ang relasyon niya sa kanyang kuya at naalala ni Jinya na iniligtas niya ito, kaya't sinabi niya na utang sa kanya ni Bichen ang kanyang buhay. Isang maulan na gabi, dinala ng tagapagsilbi ang pagkain sa silid ni Ginoong Fang. Nang malapit na siya sa silid, nakita niya ang isang figura na mukhang si Jinya. Nagtataka siya kung bakit ito naroon kaya binuksan niya ang pinto. Nataranta siya at sumigaw nang makita niyang nakahiga si Ginoong Fang sa isang balong ng dugo. Nagmadali ang lahat papunta sa silid. Nawala ng malay si Yilin sa takot. Natagpuan ni Bichen ang isang basyo ng bala sa pinangyarihan kaya sinabi niya sa isang tao na imbestigahan ito. Pagtingin sa basyo ng bala, naalala ni Bichen na binigyan niya si Jinya ng isang baril bilang regalo sa kaarawan niya. Para protektahan ang sarili niya, galit na sinabi ni Bichen sa kanyang mga tagapaglingkod na hanapin si Jinya habang kararating pa lang nito. Pagkahubad niya ng kanyang kapote, nakita na siya ni Bichen. Tinanong niya kung saan ito galing at kung ano ang ginawa niya. Sinabi ni Jinya na nagugutom siya, kaya bumili siya ng dim sum sa tindahan ng Dayaoji. Ang putik sa kanyang mga kuko ay dahil sa hindi sinasadyang pagbagsak. Sabi ni Tita Wang na nahulog talaga ito. Nagulat si Jinya sa pagbagsak ni Ginoong Fang at gusto niya itong tingnan. Tinanong ulit ni Bichen kung nasaan ang baril na ibinigay niya rito. Sabi niya itinapon na niya ito 2 taon na ang nakakaraan at alam naman niya iyon. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Bichen dahil nakita ni Tita Wang na may dugo ang kanyang damit at may clip at amoy ng rose honey sa katawan niya. Kahit nagpaliwanag siya, hindi siya pinaniwalaan. Nang hindi na siya makapagpaliwanag pa, dumating si Hieman. Sinabi ni Hieman na si Jinya ay kasama niya sa silid at umiinom ng tsaa, kaya hindi siya ang may sala. Hindi pa rin pinaniwalaan ni Bichen sina Hieman at Jinya dahil wala silang malinaw na ebidensya. Nagpasaliksik si Bichen sa kanyang mga tauhan at pagkatapos ay dinala si Jinya sa isang silid at iginapos siya sa kama. Kinaumagahan, dumating si Yilin at tinanong siya kung bakit niya pinatay ang kanyang ama. Sinabi ni Jinya na hindi siya ang may kasalanan at hindi siya magiging tanga para gumawa ng krimen at mag-iwan ng maraming ebidensya para kay Bichen. Nag-aalala si Yilin. Hiniling ni Jinya na pakawalan siya, ngunit bago pa man niya ito nagawa, nahuli sila ni Bichen. Dinala ni Bichen si Yilin sa silid na dasalan ni Ginoong Fang. Sinabi niya na masama si Jinya at sinabihan niya si Yilin na lumayo rito, kung hindi, babaliin niya ang mga binti nito. Natakot si Yilin at pumayag. Naglalakad si Bichen sa tapat ng silid ni Jinya at nakarinig siya ng ingay. Pagpunta niya sa silid nito, nakita niya na ginagamit nito ang florera para basagin ang posas. Sinabi niya na kailangan ng susi para mabuksan iyon. Nang aalis na siya, biglang sinabi ni Jinya na inaamin na niya ang kasalanan. Sabi ni Jinya na siya ang may sala. Tinanong ni Bichen kung bakit. Sinabi ni Jinya na pinatay niya ang matanda dahil sa pera. Nang makita niyang hindi siya naniniwala, sinabi niyang gusto niyang maghiganti kay Bichen. Kung bakit pinakasalan niya si Xeduoduo. Lumapit si Bichen at sinabing pinakasalan niya ito dahil si Xeduoduo ay hindi kasing malupit at tuso tulad niya. Hiniling ni Jinya na yakapin siya ni Bichen, ngunit hindi ito pumayag. Niyakap niya si Bichen at nahulog sila sa kama. Sinamantala niya ang pagkakataon para kunin ang susi sa bulsa ng jacket ni Bichen. Nang gabing iyon, lumabas si Jinya sa bintana at pumunta sa hardin ng peach. Nang huhubarin na niya ang damit na may dugo, nakita siya ni may hawak na baril si Bichen at sinabing alam na niya ang intensyon nito, kaya sinundan niya ito upang makahanap ng ebidensya. Habang nagsasalita siya, hinubad niya ang kanyang damit at inilagay ito sa damit na may dugo. Sinabi niya na allergic siya sa telang seda. Binuksan ni Bichen ang kanyang damit, nakita ang mga pantal sa balat niya at nawalan siya ng malay. Binuhat niya si Jinya at dinala sa silid. Kinaumagahan, hindi pa rin siya nagigising. Naisip ni Bichen na baka nagkamali siya sa pagbibintang dito. Lumabas siya ng silid at nakita si Hieman na may dalang damit na nakuha sa hardin. Sinabi niya na hindi allergic si Jinya dahil magkasama silang lumaki. Ibinigay niya ang damit kay Bichen at nahulog ang isang bote ng gamot na antibiotic mula sa loob nito. Kaya't naunawaan ni Bichen na allergic pala si Jinya dito, kaya nagkaroon siya ng mga pantal. Pagpasok ni Bichen sa silid, nakita niya walang tao sa kama. Nagtago si Jinya upang makipagkita kay Tita Wang. Hawak niya ang gamot at pinilit niyang umamin si
si Tita Wang. Tumakbo si Bichen sa loob at kinalagan si Tita Wang. Tinanong niya si Jingya kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi niya na gusto lang niyang ipasabi kay Tita Wang ang katotohanan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Bichen. Ikinulong ulit ni Bichen si Jingya sa silid. Tinanong niya ang dahilan at ngayon lang nagsalita si Jingya. Nang gabing iyon, narinig niya si Tita Wang na sumisigaw kaya tumakbo siya sa silid, ngunit nakalimutan niyang dalhin ang kanyang kahon ng gamot, kaya bumalik siya sa silid. Nakita niyang bukas ang bintana at may damit na may dugo sa loob ng aparador. May gustong magbintang sa kanya. Naghinala siya na may nag-utos kay Tita Wang. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Bichen at sinabing baka siya rin ay ganun. O pinatay niya ito dahil hindi siya nagtagumpay sa pag-akit sa ama ni Bichen. Ipinaliwanag ni Jingya na wala silang relasyon ng ama niya at sinabi niya lang iyon para inisin siya. Sa buong buhay niya, isang lalaki lang ang minahal niya. Naalala ni Bichen na dahil nag-aalala siya kay Jingya, tinuruan niya itong magbaril. Naisip ni Jingya na hindi niya kailangang matuto dahil naniniwala siyang poprotektahan siya ni Bichen. Patuloy siyang inudyukan ni Bichen na magsanay. Nang masugatan ang daliri niya dahil sa baril, hindi niya maiwasang maawa kaya hinalikan niya ito. Sa kasalukuyan, wala na silang relasyon. Gustong umalis ni Bichen, ngunit hiniling ni Jingya na paniwalaan siya at hinalikan siya. Bumalik sa isip ni Bichen ang eksena kung saan siya binaril nito. Malamig niyang kinagat ang labi ni Jingya hanggang sa masugatan ito at umalis. Sa puntong ito, dumating si Tita Wang mula sa malayo at nakita ang anino ni Bichen na inuutusan siya na magpatay ng isa zero mano. Tumango lang siya at bumalik sa trabaho nang lumitaw si Bichen. Ang taong nakatayo sa likuran ay si Kalihim na nagpapatunay na mahina na ang mata ni Tita Wang. Tinanong siya ni Bichen kung malinaw niyang nakita si Jingya noon. Sinabi niya na nakita niya ang isang anino at hindi malinaw ang mukha at doon niya lang nalaman na nagkamali siya sa pag-unawa. Sa kabilang banda, sinabi ni Jingya na pinaghihinalaan niya na ang salarin ay isang taong pamilyar sa kanyang mga ugali. Tinanong niya si Hieman kung siya iyon. Tahimik na hinigpitan ni Hieman ang hawak sa kutsilyo na pambalat ng mansanas at sinabing, "Ako nga." Sa sandaling iyon, tumawa si Jingya at sinabing, "Wag na tayong magbiro." Si Hieman ang pinakamalapit na kamag-anak niya. Sa puntong ito, tinanong ni Hieman kung bakit nasa pamilya Fang si Jingya. Sabi niya, dapat ay dinala niya ang kanyang ina sa ibang bansa. Kinwento ni Jingya na 2 buwan na ang nakakaraan. Pagbalik niya, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa sahig, patay na at may dugo. Ayon sa kanyang investigasyon, madalas na dumalaw si Ginoong Fang sa kanyang ina at umiyak siya ng husto sa libing nito. Bago pa man siya makapag-imbestiga, namatay na ang matanda. Ang isa pang pahiwatig ay ang buto ng damit na mahigpit na hawak ng kanyang ina nang mamatay ito. Napakahirap mag-imbestiga dahil sa iisang pahiwatig lang, pero hindi siya susuko. Pagkatapos ng ilang sandali, umasok si Bichen at kinalagan si Jingya. Nang makita niyang hindi nagsasalita si Bichen, ngumiti siya at nahulaan na pinapalaya siya nito para magsilbing pain sa salarin. Kung gayon, masayang pakikipagtulungan, sabi niya. Kinabukasan, dinala ni Bichen ang damit na may dugo sa may-ari ng tindahan. May nagtanong kung naalala niya ang taong nagpadala ng damit. Hindi matandaan ng may-ari. Ang tanging alam niya ay may nunal ang taong iyon sa dibdib. Agad na pinapunta ni Secretary Wu si Tin Egli sa itaas para suriin ni Aunt Wang. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari nang sapilitan siyang hinubaran. Galit na galit si Tin Effie. Kinuha niya ang nahulog na bouquet ng rosas at pinagbabasag ito. Sa sandaling iyon, sumigaw si Aunt Wang na nakakita siya ng nunal. Lumabas si Gi Tifes para pigilan si Tin Effie. Hinilan niya ang damit nito para tingnan, ngunit hindi inaasahang ito ay talulot lang ng rosas. Nahihiyang tumalikod si Gi Tifes. Pagkatapos ng ilang sandali, pinatawag ang lahat ng mga alipin para suriin. Nagduda si Hiuden at nagtanong sa isang bagong katulong na lumabas kung ano ang nangyayari. Natatakot siyang mahuli na nagpapanggap. Gusto niyang pumunta sa banyo, ngunit pinigilan siya ni Secretary Wu at sinabing magpigil muna siya. Sa sandaling iyon, dumating si Yu. Hinawakan siya ni Hiudinath at nagpanggap na sinabi na hindi pa ikinakasal si Gi Tifes, ngunit gusto nang magkaroon ng concubine. Bago pa man, sinabi na nitong maghubad para makita. Galit na galit si at pumasok upang paalisin ang lahat. Malamig na sinabi ni Gi Tifes na iniimbestigahan niya ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ama at sinabi sa kanya na kung hindi niya kaya, kanselahin na nila ang kasal. Pagkatapos nito, kumalma si at sinisi si Secretary Wu sa pagpigil sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik si Hiudme sa kanyang silid upang kunin ang concealer para takpan ang nunal sa kanyang dibdib. Habang paakyat siya ng hagdan, nakita niya si Ina pababa. Sinabi niya kay na huwag maniwala sa mga alipin at inakusahan si Tin Effie bilang salarin. Pagkatapos ay sinabi niya kay GTS na alalahanin ang kanilang nakaraan at patawarin si Tin Effie. Galit na galit si at tumakbo pababa sa bulwagan ng lamay. Sinampal niya si Tin Effie at sinampal din siya nito pabalik. Nagalit si Sinabi niya sa alipin na hulihin siya, ngunit sumigaw si GTF na huminto. Sinabi ni Secretary Wu kay Tin Effie na tiisin ito dahil si Giste ang presidente. Naintindihan niya at tinukso si GTF. Sumigaw si na ipapasok niya ang kanyang ama para ayusin ang problema, ngunit pinigilan siya ni GTF at sinabi sa kanya na huwag siyang gumamit ng kamay. Lumapit siya, inila siya palabas ng pinto at malakas na itinulak siya sa lupa. Tumakbo si GTF mula sa malayo at binuhat si Tin Effie pabalik sa kanyang silid. Nang makita niya na nag-aalala siya at nagpapahid ng gamot sa kanya, diretsong tinanong ni Tin Effie kung gusto ba siya nito. Sumagot siya ng, sinabi ni Tin Effie na hindi niya ito gusto. Sinabi ni Effie na baka mahal pa niya si GTF. Malinaw na masama ang trato nito sa kanya at may fiant pa itong si. Ipinaliwanag niya na tinulungan siya ni GTF at kung hindi siya patatawarin ni. Gayon din, hindi niya papakasalan si GTF. Sinabi ni Effie na
aswak lang dahil hindi siya susuko sa kanya. Kinabukasan, lumabas si Tin Effie para bumili ng gamot nang bigla siyang dinakip. Dinala siya sa engagement party ni Na at Beef T. Ref Beef. Inanunsya ni Ina ikakasal sila sa susunod na buwan. Sinabi ni E sa alipin na kunin ang painting ng kanyang ina. Lumabas si Tin Effie at sinabi na ang kanyang ina ay isang sikat na mananayaw. Dumating si Tin Effie nang walang dalang regalo, kaya dapat ay sumayaw siya para sa kanya. Sinabi ni Tin Effie na hindi siya sumasayaw para sa isang tao. Matagal nang hinihintay ni E ang sagot na ito, kaya pumalakpak siya at tinawag ang isang tao. Isang lumpong lalaki ang pumasok at sinubukang pilitin siyang sumayaw. Sa gitna ng pagtawa ng lahat, hindi na makatiis si Gifty at bumaba. Nang itulak ng lalaki si Tin Effie at muntik na siyang matumba, sinalo siya ni Gifty. Gusto nang sumugod ni, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at sinabing hayaan silang sumayaw dahil nakakatuwa iyon. Sumunod ang dalawa at mahigpit na naghawak ng kamay. Sumayaw sila na parang bumabalik sa nakaraan kung saan madalas silang magkasamang sumasayaw. Galit na galit si E nang makita silang magkahawak, ngunit hindi maintindihan ng kanyang ama ang galit niya. Upang maghiganti kay E, pinasukan niya ang gamot sa tsaa sa silid ni Enrique at pinahuli niya ito kay Gifty. Sa sandaling iyon, tapos na si Tin Effie sa pagsusuri kay Sai E at umiinom siya ng tsaa. Nang uminom na sana si Effie, dumaan si Gifty. Nag-isip sandali at pumasok. Sinabi niya kay Sai E na hanapin ang kanyang libro. Pagkatapos, umupo siya at ininom ang buong tasa ng tsaa. Nang makita siya, sinabi niya sa kanya na bumalik sa kanyang silid at maghintay. Nagdahilan si Gifty na may sakit siya at kailangan niyang suriin siya. Nang marinig niya ang sinabi niya, alam niyang niloloko siya nito, ngunit sinunod niya pa rin ang gusto niya. Sinabi niya na tuturukan niya siya ng pampakalma. Nang makita ang malamig na hiringgilya, umatras si Gifty at sinabing maayos na siya. Ibinaba ni Tin Effie ang hiringgilya sa kahon ng gamot. Biglang nakaramdam ng init si Gifty. Sinabi niya ito kay Tin Effie, ngunit akala niya ay inaasar siya nito. Sa pagkakataong ito, si Tin Effie naman ang nakaramdam ng init at pagiging hindi komportable. Sa labas ng pinto, si at ang mga alipin ay mahigpit na isinara ang pinto at umupo para kumain ng buto ng mirasol habang naghihintay kina Steve at Tin Effie. Ang kanin ay naging lugaw. Sa loob ng silid, nakaramdam ng sobrang init at pagiging hindi komportable si Tin Effie at hinahabol niya si Gifty. Sinubukan niyang itulak siya palayo at tumakas, ngunit tinikitan siya nito at itinulak siya sa kama. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Ina sapat na at sinabihan ang mga alipin na hanapin si Gifty. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok upang hulihin sila. Pagpasok niya, nakita niya si Tin Effie na inaayos ang kanyang sarili. Nagulat ang mga alipin na tumakbo sa loob at nagtanong kung masyado bang pagod si Gifty, kaya siya natulog. Itinanggi ito ni na sinasabing tiyak na pinananatili niya ang kanyang sarili na malinis at tiyak na sinampal niya ang kanyang sarili para mawalan ng malay. Tinanong niya si Tin Effie kung may nangyari ba sa pagitan nila. Sinabi ni Tin Effie na hulaan na lang niya at pinasalamatan niya si sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ito. Nagulat si at sinabing nagsisinungaling siya. Sinabi ni Tin Effie na ang gamot na ito ay bihirang mahanap at maaaring imbestigahan. Natakot si at hinila ang mga alipin palayo. Lumingon si Tin Effie kay Gifty at naisip na kung pinili na niya si, bakit pa niya siya ginagambala. Hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ang mukha nito nang magising si Gifty. Pumasok si Effie, nakita ang sitwasyon at hinawakan ang damit ni Gifty. Tinawag niya itong hayop at pagkatapos ay bumaling kay Tin Effie at sinabing pananagutan niya ito. Sa sandaling iyon, tumawa si Tin Effie at ipinaliwanag na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nang itulak siya at siya ay natumba, tumakas si Gifty. Binuhat siya at inilagay sa banyera. Pagkatapos ay tumakbo siya sa sala, nag-inject ng pampakalma sa kanyang sarili at nawalan ng malay hanggang ngayon. Binalingan niya si Gifty at sinabing ayaw na niya itong makasama pa at umalis siya. Sa labas, takot si na malalaman ni Gifty at kakanselahin ang kasal. Inaliw siya ng alipin na nagsasabing bumili siya na nakatakip ang mukha kaya ayos lang. Sa sandaling iyon, dumating si Hyudne at sinabi kay na pinagtulungan nilang dalawa at sinabi pa na pakasalan ni Gifty si Tin Effie at pagkatapos ay gawin siyang kabit. Naasar siya kaya tumakbo siya palayo at naiwan si Hyudne nang umingiti. Kinabukasan, dinala ni Effie si Tin Effie para bumili ng cotton candy. Nakita nila si at Gifty na bumibili ng candy para sa kasal. Nagpaluan sila ng mga salita at sa huli ay umalis si Gifty dahil inasar siya ni Tin Effie. Sa daan pa uwi, hinarang sila ng isang grupo ng mga bandido. Nawala ng malay si Effie at kinidnap si Tin Effie. Nakiusap siya sa pinuno at sinabing magbabayad siya ng 10 beses. Nag-alinlangan siya, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang mga tauhan na kailangan nilang mapanatili ang kanilang reputasyon sa kanilang mga kliyente. Sa huli ay nagpasya siyang gawin ang kanyang gusto kay Tin Effie para magkaroon siya ng pera at magandang babae. Habang hinihila ni Tin Effie sa silid para gumawa ng masamang bagay. Sa kabilang banda, nakita ni Gifty na walang malay si Enid. Sinundan niya ang mga trail ng cotton candy sa lupa at natagpuan niya ang lugar ng mga bandido. Dahil sa sitwasyon, umakyat siya sa pader at sumugod. Nang marinig ang ingay, tumakbo palabas ang pinuno at tinawag ang kanyang mga tauhan na palibutan si Gifty. Ngunit nag-alinlangan sila dahil sa baril nito. Sinabi niya na sinusuportahan siya ng presidente, ngunit nagpasya siyang pumusta kay Gifty. Hanggat matatalo niya ang lahat ng kanyang mga tauhan, maaari niyang dalhin ang babae. Sumang-ayon si Gifty at sa loob lamang ng ilang minuto ay natalo niya ang mga tauhan. Nanalo si Gifty
ngunit niloko siya ng pinuno at inilabas ang kanyang baril. Nagtutukan sila ng baril. Nagpatuloy ang pinuno sa pagsasabi na pumusta sila ulit sa isang labanan. Nang ibinaba ni Giki ang kanyang baril, inilabas ng pinuno ang kanyang baril at binaril siya. Tinakpan siya ni Tin Ende. Mula sa malayo, nakita niya ito at tumakbo upang saluhin ang bala. Nagulat si Giki, binuhat siya at tumakbo pabalik. Naiinip siyang tiningnan siya at tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang sinisisi niya siya. Malinaw na sinabi niya dati na kung may magpapaputok sa kanya, iiwas siya, kaya bakit nangyari ito? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay niya at umasa na mabilis siyang magigising. Dinala ni Gigi si isa pinuno upang makita niya ang ebidensya na siya ang umupa sa lalaki. Sinabi niya kay Secretary na hulihin siya, ngunit natatakot siya dahil sa posisyon ni, kaya pinapaalalahanan niya si Gigi. Sinabi niya na kanselahin na niya ang kanilang kasal at pagkatapos ay umuwi siya. Pumunta siya kay Tin Engi upang palitan ang mga sugat nito. Nang bigla siyang magising, nahihiya silang tumingin sa isa't isa. Sinabi niya na papalitan lang niya ang gamot. Napansin ni Gigi na gutom siya. Nag-iisip pa lang siya na kumuha ng pagkain para sa kanya nang dumating si Egid. Gusto niyang subuan siya ng lugaw, ngunit hindi siya sumang-ayon. Nag-agawan ang dalawa at kinuha na lang niya ang pagkain at kumain siya mag-isa. Kinaumagahan, nakita ni Gigi si Tin Egli sa hardin ng bulaklak. Ibinigay niya sa kanya ang isang hairpin na may pag-aatubili at sinabing iyon ay pasasalamat sa pagsalba niya sa buhay niya. Ngunit sinabi niya na pangit ito. Sumang-ayon din si Secretary Wu. Kinuha ni Gigi ang hairpin at may karayom pala ito sa loob. Sinabi niya na para ito sa kanyang sariling proteksyon at kung sa tingin niya ay pangit ito, hindi niya na kailangan kunin. Nang tumalikod na sana siya, pinigilan siya nito at sinabing tatanggapin niya ito para lang mapasaya siya. Hindi siya pumayag at itinaas niya ang hairpin, kaya hindi niya ito makuha. Habang naglalaro ang dalawa, nagkadampi ang kanilang mga labi. Nakita ito ni Hudman. Siya ay galit at sinabi sa kanya na maghintay siya. Kinaumagahan, habang naglalabas si Tita Wang at ang mga katulong, nakita nila si Lin Jingya at Dodo na nagkita at nag-away ng matindi. Sinabi ni Dodo kay Lin Jingya na huwag na siyang mangarap na makapasok sa pamilya. Ngunit bigla siyang inatake ng hirap sa paghinga at nawalan ng malay na ikinabahala ni Lin Jingya. Kinuha niya ang karayom at itinurok sa baga ni Dodo upang makahinga ito at tumakbo para kumuha ng first aid kit. Nang bumalik siya, patay na si Dodo. Pinangunahan ni Tita Wang sina Jiang Bichen at Secretary Wu na pumunta doon at itinuro si Lin Jingya na sinasabi na siya ang pumatay kay Dodo. Humingi ng tulong si Dodo sa kanya upang hulihin siya at dahil sa sapat na ebidensya, wala siyang nagawa kundi pusasan siya. Kinuha ni Jiang Bichen si Lin Jingya at dinala sa kotse. Sa loob ng kotse, naghinala siya na sa proseso ng pagkuha ng first aid kit. Ang tagapag-alaga ay nasa tahanan lamang ng pamilya Fang at 5 minuto lamang ang kanyang layo. Sa palagay niya, paano siya paniniwalaan? Sa pagtingin dito, sinabi ni Jiang Bichen na hindi mahalaga kung naniniwala siya sa kanya, ang mahalaga ay ang ama ni Dodo. Dinala niya siya sa labas ng lungsod at sinabi sa kanya na umalis, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang imbestigahan ang salarin na pumatay sa kanyang ina. Kung aalis siya, ano ang mangyayari sa kanya? Galit na sinampal ni Jiang Bichen ang pinto ng kotse at pagkatapos ay nagpasya siyang dalhin siya sa labas ng lungsod at bantayan siya hanggang sa matapos ang investigasyon. Samantala, nagutom si Lin Jingya, kaya hiniling niya sa kanya na gawin ang lahat ng bagay para makaramdam siya ng hindi komportable at pakawalan siya. Ngunit tumanggi pa rin si Jiang Bichen. Matapos noon, humingi pa siya ng isa pang kama dahil hindi siya makatulog. Sa wakas, tinawagan niya si Ilin at sinabi sa kanya na magdala ng kama at sinabi ang sitwasyon. Nag-alala si Hiao Man na nagtanong sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Ilin ang lokasyon kung saan niya gustong dalhin ang kumot nang biglang pumasok ang ama ni Dodo at sinipa si Ilin. Gusto niyang barilin siya nang biglang tumakbo si Hiao Man at tinakpan siya. Sa kabilang panig, hinahabol ni Lin Jingya at Jiang Bichen ang grupo ng ama ni Dodo. Mabilis na hinila ni Jiang Bichen si Lin Jingya sa isang bodega. Ang pintuan ay maaari lamang harangan ang mga tao sa labas sa loob ng mga 0 minuto. Dahil sa malapit na kamatayan, gustong malaman ni Jiang Bichen kung bakit siya nagtaksil sa kanya 2 taon na ang nakakaraan. Malinaw na sinabi ni Lin Jingya na kinuha niya ang first aid kit upang alisin ang bala para sa kanya. Ngunit nang bumalik siya, binaril niya siya sa dibdib. Sinabi ni Lin Jingya na nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nag-iimbestiga sa kanya, kaya inudyok niya silang umalis at nabuking siya. Isang araw, 1 buwan ang lumipas, pinakawalan siya. Nang bumalik siya, narinig niyang engaged na siya. Ipinaliwanag ni Jiang Bichen na ang ama niya ang gusto niyang magpakasal upang bumalik ang kanyang espiritu pagkatapos ng pag-alis niya. Nang magkaintindihan na sila, sabay na binuksan ang pinto. Naghawak sila ng kamay at hindi na natatakot sa kamatayan. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at isang grupo ng mga tao ang nagtutok ng baril sa kanila. Sinabi ng ama ni Dodo kay Jiang Bichen na dalhin siyang lumabas upang magpaliwanag siya. Lumitaw si Lin Jingya sa likod ng pinto at binigyan siya ng isang iniksyon na sinasabing ito ay lason. Kung wala siyang antidote sa loob ng 0 araw, mamamatay siya, ngunit hindi siya naniwala. Ipinaliwanag ni Jiang Bichen na kung siya ang salarin, bakit niya gagawin ito sa lugar na madaling makita ng mga tao, kaya tiyak na mayroon siyang kaaway. Humingi siya sa kanya ng 0 araw upang mag-imbestiga. Dahil sa lason, nagpa siya siyang umatras. Kung walang solusyon sa loob ng 0 araw, mawawalan siya ng buong pamilya Fang. Pagkatapos niyang umalis, bumalik siya at tinanong siya kung ano ang lason.
nalalason. Sinabi niya na ito ay isang gamot lamang sa diabetes, kaya kinuha niya ito at itinurok sa kanya. Dinala ni Lin Jingya si Jiang Bichen sa bahay upang gamutin ang kanyang sugat. Nang masugatan ang kanyang kamay ng salamin, patuloy siyang umungol sa sakit. Sinabi niya na may gamot na siya kaya bakit masakit pa rin. Kaya hinahalikan niya ang kanyang pisngi ng 2 beses. Nagulat si Jiang Bichen. Tinitigan niya siya at sinabing mahal niya siya. Pagkatapos ay hinalikan niya ang kanyang noo at nagkaroon sila ng isang matamis na gabi. Nang magising kinabukasan, nakita ni Jiang Bichen na nag-iisip si Lin Jingya kaya tinanong niya siya. Sinabi niya, sino ba talaga ang bumaril sa iyo na may katawan na kahawig ko? Naghinala siya kay Hiao Man, ngunit sinabi ni Jiang Bichen na inimbestigahan niya na ang salarin ay may markang birthmark sa kanyang kaliwang dibdib at sinuri niya si Hiao Man at wala siya nito. Sinabi ni Lin Jingya na si Hiao Man ay bihasa sa makeup kaya madali niyang maitago ang mga peklat. Kaya, kinabukasan ay nagpunta siya upang makipagkita sa kanya at nagpanggap na nagkukwento tungkol sa kanyang pagkabata at kung paano sila magkasama at nagbahagi ng lahat ng magagandang bagay. Minsan ay tinaboy ni Hiao Man ang mga taong nang aapi sa kanya at nang gusto niyang pumunta sa ibang bansa, ang ama ni Hiao Man ang nagdala ng pera para tulungan siya. Sa sandaling ito, nasaktan si Lin Jingya. Tinatanong niya kung bakit siya sinisiraan ni Hiao Man. Malinaw na ang mga taong iyon at ang bumaril kay Jiang Bichen ay hindi siya kundi si Hiao Man. Nang malaman niyang nabuking siya, hindi na siya nagtago. Sinabi niya na kung may sisisihin man, sisihin ang kanyang mapagpakumbabang ina dahil ang kanyang ama ay palaging iniisip ang ina ni Lin Jingya na nagpa-depress sa kanyang ina na nagpakamatay. Dahil dito, nawala sa kanya ang taong mahal niya. Sinabi niya na ang kanyang ina ay itinuturing lamang siyang bilang isang kuya, ngunit hindi siya naniwala. Tinanong niya kung bakit pumatay din siya kina Elin Ifang at Dodo, at sinabi niya na ginawa niya ito upang mas lalong magalit si Jiang Bichen sa kanya. Mas masaya siya kung mag-away sila. Masakit na sumigaw siya na itinuturing niya siyang parang kapatid, ngunit hindi niya inaasahan na tatraidorin siya nito. Nang lumabas si Lin Jingya, nakita niya si Jiang Bichen na naghihintay. Sinabi niya kay sekretary Wu na ikulong si Hiao Man at magpunta upang aliwin siya. Dinala ni Jiang Bichen si Lin Jingya sa hardin ng gulay at binigyan siya ng mga maanghang na dahon upang ibsan ang kanyang kalungkutan, ngunit aksidenteng napunit ang kanyang daliri. Agad niya itong sinipsip sa kanyang bibig. Sinabi niya na kung pinindot niya lamang ang kanyang daliri, magkakakapitpit ang dugo at mayroong maraming bakterya sa kanyang laway. Nagalit siya at sinabi na nag-aalala lamang siya para sa kanya. Kinabukasan, binigyan niya siya ng isang palumpon ng mga bulaklak na gawa sa iba't ibang uri ng gulay. Nahiya siyang tanggapin ito. Upang makaganti, ginamit niya ito para gumawa ng hotpot. Nang dumating si Jiang Bichen, nagalit siya, kaya lumapit siya at hinalikan siya. Sa sandaling ito, lumitaw si Ilin at nakita ito. Nagkunwari siyang umubo na nagpagulat sa kanilang dalawa at naghiwalay. Galit na galit si Ilin. Sinabi niya na sinabi mong hindi mo gusto si Lin Jingya. Pinigilan siya at sinabi na sila ay nagmamahalan sa loob ng 2 taon at naghiwalay lamang dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit sinabi niya na kahit na ganoon, kailangan pa rin siyang pumila. Humingi siya ng paumanhin at tumayo doon upang hayaan siyang saktan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya ng galit. Kinabukasan, dinala ni Jiang Bichen si Lin Jingya upang makita si Hiao Man nang biglang lumitaw ang ama ni Hiao Man at sinabi na hindi siya ang salarin dahil iginagalang niya si Eli Fang. Ngunit sinabi niya na ang emosyon ng isang tao ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Sinabi niya na noong araw na iyon, nang dalhin niya ang mga bagay sa bahay ng ina ni Lin Jingya, nakarinig siya ng boses ng lalaki at naisip niyang may bisita, kaya isinabit niya ang regalo at umalis. Sinabi niya na ang lalaking iyon ay tiyak na pumatay sa kanyang ina. Humingi siya ng paumanhin sa kanila upang makapasok at kumbinsihin si Hiao Man na para ibunyag ang tunay na salarin, ngunit nang pumasok siya, tiningnan siya ni Hiao Man ng galit. Sinabi niya na kung pakakawalan siya, agad niyang papatayin si Lin Jingya at sinabing umalis siya. Walang nagawa si Wu kundi lumabas. Sinabi ni Wu na humingi siya ng kaunting oras upang mapapayuhan niya si Hiao Man. Pagkatapos ay sinabi niyang mayroon pang ibang bagay. Iyon ay ang huling habilin ni Fang bago siya mamatay. Nang naroroon ang lahat sa sala, binasa niya ang testamento na lahat ng ari-arian na nasa pangalan niya ay pangangalagaan ni Lin Jingya. Nagulat ang lahat at nagtanong kung bakit. Sinabi ni Wu na dahil siya ang tunay na anak ni Fang. Lumabas si Wu at si Lin Jingya upang mag-usap. Sinabi niya na hindi niya kukunin ang isang sentimo mula sa pamilya Fang dahil iniwan siya at ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Wu na nagkamali siya sa pag-unawa. Noong taon na iyon, mahal na mahal ni Fang ang isa't isa. Ngunit ang pamilya Fang ay kinutya ang mahinang pinagmulan ng kanyang ina. Ang opisyal na kasal ng kanyang ama ay si Fang. Nalabis na nahumaling kay Fang kaya't nagbigay siya ng gamot at nagbuntis kay Lin, kaya umalis ang kanyang ina. Isang buwan na ang nakakaraan, hinanap ni Fang ang kanyang ina, ngunit hindi inaasahan, namatay silang dalawa. Sinabi ni Lin Jingya, hindi nakakagulat na labis na umiyak si Fang sa libing ng aking ina. Sinabi niya na ang salarin ay gustong sisihin siya upang makuha ang ari-arian. Naghinala siya sa isa sa dalawa, si Ilin o si Jiang Bichen. Kinabukasan, nagdala siya ng pagkain upang makipagkita kay Hiao Man at tinanong siya kung sino ang salarin, ngunit tumanggi siyang sabihin at sinabi sa kanya na mamatay. Tumayo siya at nagpanggap, maghulog ng susi sa ilalim ng upuan at sinabi sa kanya na mayroon siyang kalahating araw para magsalita dahil mayroon siyang ebidensya na ang salarin ay mula sa pamilya Fang. Nang umalis siya, nakita niya ang susi at ginamit ito upang buksan ang posas at umalis sa kwarto. Sinundan ni Lin Jingya si Hiao Man at nakita niyang nagpunta siya sa kwarto ni Jiang Bichen. Tumayo siya sa labas at narinig na ginawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niya ang ari-arian
ari-arian para sa kanya. Lahat ng ginawa niya ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanya, kaya 2 taon na ang nakakaraan ay muntik na siyang mapatay. Sinabi ni Jiang Bichen na nababaliw na siya. Sinabi niya na alam niyang siya ang pumatay sa ina ni Lin Jingya dahil sa kamay ng ina niya bago siya mamatay ay may isang butons at ang itim na jacket na ibinigay sa kanya ni Eng Fang ay may ganoong butons. Sinabi niya na huwag niya siyang sisihin. Hinahabol ni Lin Jingya ang mga tao sa labas. Natatakot siyang saktan ni Jiang Bichen si Hiao Man. Dapat ay kumatok siya sa pinto at sinabing bumaba na para kumain. Siya ay pumasok sa kanyang kwarto para hanapin ang jacket. Pumasok siya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya na dahil malapit na ang kanyang kaarawan, gusto niyang regaluhan siya ng bagong damit. Dahil hindi niya alam ang kanyang sukat, kinuha niya ang lumang damit para sukatin. Sinabi niya na sukatin na lang ang totoong tao. Habang sinusukat niya ito, naisip niya na kahit pareho ang mga butones, hindi sigurado kung ito ba ang jacket. Si Jiang Bichen ay nakatayo sa harap ng salamin na suot ang jacket. Naisip niya na baka hindi iyon ang jacket nang bigla siyang humalik sa kanya. Tinulak niya siya palayo at tinanong kung nagagalit siya sa kanya dahil si Yi Fang, na pinakamahalaga sa kanya, ay iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanya. Sinabi niya na siya mismo ang nagmungkahi nito dahil kaya niyang kumita ng pera. Tinanong niya kung paano niya balak tratuhin si Hiyuan. Sinabi niya na ikukulong niya ito. Sinabi niya na dapat ay hinayaan na lang niya si Ixia na ang mag-asikaso. Tinatanong niya kung nakilala niya ang kanyang ina 2 taon na ang nakakaraan. Sabi niya, pumunta siya para magtanong. Sinabi niya na ang kanyang ina ay namatay ng malagim at gusto niya na kapag nahanap niya ang salarin, dapat itong pagbayarin. Sumang-ayon siya. Kinabukasan, nakilala niya si Tita's house sa labas ng gate ng bahay. Sabi niya, 2 taon na ang nakakaraan, nakilala niya ang isang lalaki sa bahay ng kanyang ina. Sinabi niya na sundan niya ang babae at kumpirmahin na si Jiang Bichen. Sinabi ng babae na hindi siya iyon at ang amoy sa dahon ng halaman ay hindi rin pareho. Nang umalis siya sa bahay ng babae, nakilala niya si Yilin. Sinabi niya na sinunod niya ang kanyang sinabi, kaya huwag na siyang abalahin pa. Nang gabing iyon, lasing si Lin Tingha at umakyat sa mesa. Tumakbo si Jiang Bichen para iayain siyang bumaba. Tumanggi siya at tinanong siya tungkol sa buttons ng damit at kung nasaan siya noong Dragon Boat Festival. Bahagyang nalito, sinabi niya na nagsusolve siya ng kaso sa ibang probinsya. Sinabi niya na bumaba siya, tumalon siya sa kanyang yakap. Pareho silang bumagsak sa sahig at nag-usap sandali bago siya tumayo at sinabing umuwi na sila. Sinabi niya na gusto niyang manatili para tingnan ang buwan. Hinila niya siya pataas at napansin niyang nakahiga siya sa ibabaw ng basag na bote ng alak. Niyakap niya siya at naisip niyang magtitiwala siya sa kanya at umaasang hindi siya nito lolokohin. Kinabukasan, binigyan ni Jiang Bichen si Lin Tingha ng sorpresa ng isang wedding gown. Inalok niya siyang magpakasal sa kanya gamit ang singsing na gawa sa bala na ginamit niya para protektahan siya. Sinabi niya na mula ngayon, hindi na niya hahayaan na may anumang bala na dadaan sa kanya para tamaan siya. Sa huli, pumayag siyang magpakasal sa kanya. Si Lin Tingha ay nasa hardin nang makilala niya si Ilin. Sinabi niya na ito ay kapalaran. Una, nalaman niyang kapatid niya siya at ngayon, malapit na siyang magpakasal sa kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos, binigyan niya si Lin Tingha ng red bean cake at sinabing iyon ay cake na dinala ni Jiang Bichen mula sa Manzhou. Tinanong niya kung kailan siya pumunta doon at sinabi niya na pumunta siya noong Dragon Boat Festival na ikinagulat niya. Nagmadali si Lin Tingha sa kwarto niya. Binuksan niya ang kabinet at nakita na ang buttons ay bagong tinahi. Ito ay katulad ng nasa kamay niya. Biglang pumasok si Jiang Bichen kasama ang sekretaryo Wu. Mabilis siyang nagtago sa kabinet. Narinig niyang sinabi ni sekretaryo, una tinakot niya si Tita's house. Sinabihan siyang wag na siyang makipagkita pa sa kanya at ikinulong na rin niya si Hiyuan upang hindi na ito makipag-usap kay Lin Tingha. Sinabi ni sekretaryo una kung nakatakas siya, pwede niya siyang saktan. Tumawa si Jiang Bichen at sinabing bumaba na siya para maghintay. Lumapit siya sa kabinet para magpalit ng damit. Walang oras, kaya isinara niya ang kabinet at umalis. Si Lin Tingha ay nakatulala na nakaupo sa sala. Lumapit si Ilin at tinanong siya kung anong nangyayari. Sinabi niya na si Jiang Bichen ang pumatay sa kanyang ina. Hindi naniwala si Ilin at tinanong kung paano siya nakakasigurado. Sinabi niya na kung hindi, bakit itinago ni Jiang Bichen na nakilala niya ang kanyang ina? Ano ang ginawa niya? Pinatay niya si Yi Fang para sa ari-arian at gusto niya siyang pakasalan para sa lahat ng ari-arian. Nagulat si Ilin, kinuha niya ang maliit na baril at ibinigay sa kanya. Sinabing kahit hindi siya naniniwala na gagawin iyon ni Jiang Bichen, gusto pa rin niyang maging ligtas siya. Nang hapon, dinala ni Jiang Bichen ang imbitasyon sa kasal kay Lin Tingha. Ito ay sa loob ng 3 araw. At dahil maraming nangyari, naisip niyang magkaroon ng maliit na selebrasyon at imbitahin lamang ang mga taong kilala nila. Habang nakikinig si Lin Tingha, nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Sinabi niya na mabuti kung nalaman ito ng kanyang ina. Niyakap siya ni Jiang Bichen para i-comfort siya. Kinabukasan, pagkatapos iparada ni sekretaryo Wu ang kotse, hindi na siya nakapagpigil at sinabi kay Jiang Bichen na maghanap ng pagkakataon para sabihin ang katotohanan kay Lin Tingha. Sinabi niya na pumunta siya para hanapin ang ina ni Lin Tingha at pagkatapos ay aksidenteng bumagsak ang babae at tumama ang ulo sa upuan. Habang bumabagsak siya, inawakan niya ang manggas ng damit niya at naputol ang buttons. Nang naghahanap siya ng doktor, pinatay siya ng salarin. Pagkatapos sabihin ito, naisip ni sekretaryo Wu na hindi rin ito makatwiran at mas mabuting hanapin muna ang tunay na salarin. Pumasok si Jiang Bichen sa isang botika at tinanong ang may-ari kung nagbebenta siya ng damo na hawak niya. Sinabi ng may-ari na hindi, ngunit nang makita niyang galit si sekretaryo Wu, sinabi niya na nagbenta siya, kay Ilin ito ay maaaring magdulot ng stasis ng dugo. Sa kabilang banda, pumasok si Ilin sa bodega at binuksan ang posas ni Hiyuan. Ibinigay niya sa kanya ang susi at sinabi na buksan ito kapag walang ibang tao. Nang makita niyang nasugatan ang kanyang kamay
namatay dahil sa posas, sinabi niya na nagtiis siya ng hindi makatarungang pagtrato. Sinabi ni Hyuan na hindi. Nang namatay ang kanyang ina, mas interesado ang kanyang ama sa iba. Wala na siyang natira maliban kay Ilin na umaaliw sa kanya. Ang dalawa ay may parehong kapalaran at hindi masaya, kaya nagpa siya silang magplano para kunin ang lahat ng nararapat sa kanila. Nang si Hyuan ay sinusundan ni Lin Tingha, si Ilin ay nasa itaas at nakita siya, kaya ipinagbigay alam niya kay Jiang Beichen. Nangako si Hyuan kay Ilin na saan man siya magpunta, susundan niya ito. Naalala ni Ilin ang nakaraan ng malungkot siya, si Hyuan ay nasa tabi niya. Sinabi niya sa kanya na simula pagkabata, hindi na siya gusto ng kanyang ama. Ang kanyang ina ay minura siya na walang silbi. Isang araw, sinipa siya ng kanyang ina sa isang lawa at nagkasakit siya. Iyon ang unang pagkakataon na dinalaw siya ng kanyang ama. Masaya siya at napagtanto niya na kung nagkasakit siya, aalagaan siya. Kaya nagpanggap siyang may sakit. Ngunit napagtanto niya na kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya makuha ang pagmamahal nila. Kaya, dapat ay makuha niya ang pera ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Hyuan, natakot siya. Si Ilin ay umiyak at tinanong kung kinamumuhian siya dahil sa kanyang pagpatay. Malungkot na niyakap siya at sinabi na saan man siya magpunta o anuman ang gawin niya, mananatili siya sa kanyang tabi. Ibinigay niya sa kanya ang maliit na baril para sa proteksyon. Naalala ito ni Ilin, lumuha siya at mahigpit na niyakap si Hyuan na nangangako na bukas, makukuha na nila ang lahat. Sa sandaling ito, abala si Jiang Beichen sa paglililok ng isang peres ng Mandarin Ducks. Ngunit nakikita ito ni Sekretaryo Wu bilang isang manok. Nang pumasok si Tita Wang sa silid para magdala ng cake, nagmamadali siyang tinanong kung ano ang nakikita nito. Sinabi niya na isang manok. Sinisi ni Jiang Beichen ang kanyang malabong paningin. Nang pumasok si Yiwu, tinanong niya ulit. Nagbiro siya, trending ba sa mga kabataan ang paggawa ng mga manok para sa kasal? Nagalit si Jiang Beichen at tumakbo para hanapin si Lin Tingha. Nang tanungin niya, nakita niya agad na Mandarin Ducks ito na nagpasaya sa kanya. Patuloy na naglililok si Jiang Beichen ng jade ng buong puso. Pagsapit ng gabi, kumatok si Ilin sa pinto para kamustahin siya. Sinabi niya na kung mayroon siyang sasabihin, may oras pa. Sinabi ni Ilin na wala na at binati sila ng swerte. Nagpasalamat si Jiang Beichen, ngunit yumuko siya para itago ang kanyang mga luha. Kinabukasan, ang buong villa ay puno ng masayang ambience ng kasal. Suot ni Lin Tingha ang kanyang wedding gown, naging pinakamagandang nobya. Pagdaan niya sa dressing table, nag-alinlangan siya, ngunit kinuha pa rin ang maliit na baril at inilagay sa kanyang damit. Si Yiwu ang naging saksi sa kasal. Pagkatapos basahin ang huling kasunduan, gumana ang inukit na jade ni Jiang Beichen. Si Lin Tingha at siya ay sabay na humawak nito at sinalyuhan ang marriage certificate. Ang nobya ay dapat bumalik sa kanyang silid, ngunit gusto pa rin ni Jiang Beichen na makisalo si Lin Tingha sa piging kasama ang lahat. Nagbuhos siya ng alak para kay Yiwu bilang respeto sa isang nakatatanda. Samantala, hiniling ni Lin Tingha sa kanya na mag-alay ng insenso para sa kanyang ina. Pagkatapos, nag-alay sila ng alak kay Lin. Sa sandaling ito, binati niya ang dalawa na maging isa ang puso at magkasama hanggang sa tumanda. Biglang nagulat si Yiwu. Naalala niya ang boses na narinig niya nang magdala siya ng mga gamit sa bahay ng ina ni Lin Tingha. Habang nag-iisip, ininom niya ang buong baso ng alak. Nang makita ito ni Jiang Beichen, gusto niya siyang lagyan pa ng alak. Ngunit tumayo si Yiwu at sinabing mayroon siyang sasabihin sa kanila na naging dahilan para matapon ang alak sa damit ni Lin Tingha. Gusto niya siyang samahan para magpalit, ngunit kinuha siya ni Tita Wang. Dahil sa pag-aalala, nagkunwari si Yiwu na masakit ang tiyan at nagpunta sa banyo. Sa kanyang pagtakbo, nagulat siya at natumba ang isang upuan. Nang makita ito ni Lin, nagduda siya. Nagmadaling tumakbo si Yiwu sa kwarto ni Lin Tingha at kumatok. Bago pa siya makasagot, sinabi niya na alam niya na kung sino ang salarin. Biglang bumukas ang pinto at hinila siya ni Ilin sa loob at mahigpit na hinawakan. Binibigyan niya ito ng SAKL hanggang sa MAULan ito ng H-Inga. Biglang, may narinig siyang ingay mula sa malayo. Agad niyang hinila si Yiwu sa ilalim ng kama ng bagong kasal. Sa sandaling ito, pumasok si Lin Tingha at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nagpanggap si Ilin na dumating siya para tanungin kung naniniwala ba siya na inosente si Jiang Beichen. Sinabi niya na si Jiang Beichen pa rin ang pumatay, ngunit nagpa siya siyang sumugal na hindi siya sasaktan ni Jiang Beichen para sa ari-arian. Sinabi ni Ilin na napaka-inosente niya. Pagkatapos ay nakita niya ang baril na nakasabit sa likod niya at hindi na nagsalita pa. Nang gabi, si Jiang Beichen at Lin Tingha ay uminom ng alak para sa kasal. Malumanay siyang hinalikan. Nagpanggap si Lin Tingha na tumutugon, ngunit dahan-dahan niyang kinuha ang baril sa likod niya at sinabing mayroon siyang regalo para sa kanya. Inilabas niya ang baril at itinutok sa kanya. Sinabi ni Jiang Beichen na hindi niya pinatay ang kanyang ina. Pinanindigan ni Lin Tingha ang sarili habang tanong niya, kaya mo bang malutas ang kaso at bumili ng cake sa Mengzu ng sabay? Dagdag pa ang butons ng damit na iyon. Inamin ni Jiang Beichen na nakilala niya ang ina niya pero nang umalis siya, maayos pa rin ito. Sabi ni Lin Tingha, naghihintay ka na lang na ibigay ako sa iyo ng tatay ko sa umaga para makuha mo ang lahat ng kayamanan ng pamilya ng Fang ng may katwiran. Galit na sinabi ni Jiang Beichen na mayroon siyang ebidensya at iyon ang dahilan kung bakit niya pinakasalan si Lin Tingha. Tinanong ni Lin Tingha kung sino ang salarin, sabi ni Jiang Beichen, si Fang Yilin, pero hindi naniniwala si Lin Tingha at sinabi na tuso siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nasusuka siya. Masakit na tinanong ni Jiang Beichen, kung nasusuka ka, bakit ka nagpakasal? Tanong niya, minahal mo ba ako? Sabi ni Lin Tingha, hindi. Nawala ng pag-asa si Jiang Beichen at sinabi, barilin mo na. Binaril siya ni Lin Tingha sa gitna ng paghimok ni Jiang Beichen. Ang tunog ng putok ng baril ay nagpatakbo kay Kalihim Bu papunta sa itaas. Sinabi ni Fang Yilin na naglalaro lang ang mag-asawa at kinumbinsi si Kalihim Bu na bumaba. Pagkatapos nito, nagpanggap si Fang Yilin na gulat, sinara ang pinto at tumakbo kay Lin Tingha. Sinabi sa kanyang ibigay ang baril sa kanya at ako ng responsibilidad dahil malapit na siyang mamatay. Sa gitna ng paghimok niya, inilabas ni Lin Tingha ang baril. Agad na itinutok ni
Fangilin ang baril kay Lintinha. Tinanong ni Lintinha kung bakit. Lumabas na siya ang pumatay sa ina niya. Sinabi ni Fangilin na dahil gusto ng ina ni Lintinha na maging madam ng pamilya ng Fang. Sinubukan ni Lintinha na agawin ang baril pero natumba siya. Tinawag niya si Fangilin na hayop na pumatay sa sarili niyang ama. Sinabi ni Fangilin na hindi karapat-dapat ang ama niya. Sa araw na iyon, narinig ni Fangilin na ibibigay ni Papa Fang ang lahat ng ari-arian kay Lintinha. Kaya tinanong niya kung bakit. Dahil ba sa anak ng pampam na iyon, galit na tanong niya. Sinampal siya ni Papa Fang. Alam niyang pinatay niya si Rumeng at iniutos niya na sumuko si Fangilin sa susunod na araw. Sa galit, sinabi ni Fangilin na hindi siya pinapahalagahan ng sarili niyang ama at gusto pa siyang ipatapon sa kulungan. Galit na sinabi ni Papa Fang na hindi siya ang anak niya. Ang ugali mo ay tulad ng sa ina mo, napakasama. Kung alam ko lang, hindi na kita sana ipinanganak. Ang isang pangusap na ito ay nagtulak kay Fangilin na saktan siya. Tinanong ni Lintinha kung bakit niya pinatay si Duo-Duo at sinabi niya na dahil si Jiang Beichen ay patuloy na nag-aalinlangan at hindi siya inaasikaso, kinailangan niyang gawin ito para maparusahan si Jiang Beichen. Sinabi ni Fangilin na mabilis niyang dadalhin si Lintinha sa ilalim para makita si Jiang Beichen. Nang balak niyang barilin si Lintinha, hindi pumutok ang baril. Habang nag-iisip siya, tinawag ni Lintinha si Jiang Beichen. Nang magising siya, lumabas na sinabi niya kay Jiang Beichen na alam na niyang si Fangilin ang salarin, kaya kailangan niyang mag-arte kasama siya. Galit na tinanong ni Fangilin kung paano niya nalaman. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Iwu. Nang sundan niya si Fangilin sa kwarto, nakita niya ang bangkay ni Iwu nang buksan niya ang kabinet. Bago iyon, sinabi ni Iwu sa kanya na narinig niya ang boses ng salarin nang dumaan siya sa bahay ng ina niya. Kaya pinatay siya ni Fangilin. Sinabi ni Fangilin na hindi pa rin sigurado na pinatay niya si Papa Fang. Sinabi ni Lintinha na ang baril ay ibinigay sa kanya ni Jiang Beichen, 2 taon na ang nakakaraan. Itinapon niya ito sa tulay pero napulot ito ni Fangilin at ibinigay kay Fangilin. Ginamit ito ni Fangilin para pumatay dahil sa kayamanan. Sinabi ni Fangilin na kinukuha lang niya ang mga bagay na para sa kanya. Simula bata pa ako, si Papa Fang ay nagmamalasakit lang kay Jiang Beichen. Ang pagmamahal niya para sa kanya ay mas malaki pa sa pagmamahal niya sa sarili niyang anak. Sinabi naman ni Jiang Beichen na mahal din siya ni Papa Fang. Nang nahulog ka sa lawa, tumalon siya kahit hindi siya marunong lumangoy para iligtas ka. Sinabi ni Jiang Beichen na nag-aral siya sa ibang bansa at naging pulis para hindi niya kuhanin ang kahit ano mula sa pamilya ng Fang. Habang nagsasalita si Jiang Beichen at papalapit, kinuha ni Fangilin ang kutsilyo, sinaksak siya at tumakbo. Tinulungan ni Lintinha si Jiang Beichen papunta sa kwarto at binigyan siya ng first aid. Nag-usap sila at nagdesisyon na hindi nila itatago ang kahit anong mangyayari sa isa't isa para masolusyonan nila ang problema ng magkasama at hindi sila magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sumang-ayon si Jiang Beichen at sinabi kay Lintinha na huwag muna siyang lalabas. Sasabihan ko si Kalihim Bu na bantayan ka para mahahanap namin si Fangilin. Habang nakahiga siya para magpahinga, dumating si Kalihim Bu at sinabi na nakataka si Human. Pagpasok ni Lintinha sa kwarto, biglang sumugod si Human na may hawak na kutsilyo. Nakita ni Lintinha ang baril sa ilalim ng mesa. Umiwas siya, kinuha ang baril at itinutok kay Human. Mahal mo siya, pero paano kanya? Tanong niya. Sinabi ni Human na mahina ang boses na ipaano naman siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Naglakad sila patungo sa bulwagan kung saan nakalagay ang bangkay ni Iwu. Sabi ni Human, paano kung pinatay siya ni Fangilin? Dapat ay sinundan na niya ang nanay ko matagal na. Sabi ni Lintinha, ang dahilan kung bakit hindi ka pa rin nasa presinto ay dahil hiniling ni Iwu na akuin ang responsibilidad para sa anak niya. Pero hindi pumayag si Lintinha at Jiang Beichen, kaya ito ang nangyari. Gusto mo ba talagang magsakripisyo para sa isang tao na gusto kang mamatay? Handang mamatay para sa akin. Naiyak si Human. Binuksan niya ang sarado niyang kamay at nakita niya ang balat ng candy na hawak niya. Ang candy ay ibinigay sa kanya ni Iwu para patahanin siya noong bata pa siya. Sinabi ni Lintinha, dahil nangako ako kay Iwu, umalis ka na. Kinabukasan, pumunta si Fangilin para makipagkita kay Ian Fixia sa isang restaurant. Si Lintinha at Jiang Beichen ay nagpakasal kahapon, kaya magkakapamilya na sila ngayon, sabi niya. Gusto ka nilang gamitin para maging scapegoat at sabihin na hindi ka nalason. Nagalit si Ian Fixia at tinipon niya ang mga tao mula sa sayugang para pumunta sa bahay ni Jiang Beichen. Samantala, gusto ng mag-asawa na imbitahan si Ian Fixia. Pagdating ni Ian Fixia, sinabi niya na ibigay sa kanya si Lintinha. Nakita ni Jiang Beichen at Lintinha si Fangilin sa likod niya at alam nilang may mali. Sinabi niya kay Kalihim Lin na buksan ang ebidensya pero napalitan ito. Nagpaputok ng baril si Ian Fixia at nag-away ang dalawang grupo. Sinabi niya kay Kalihim Bu na dalhin si Lintinha pero naharang sila. Nasugatan si Kalihim Bu sa kamay. Nang tumayo siya, nakita niyang hinuli na si Lintinha ni Fangilin. Sinabi niya kay Jiang Beichen na ibaba ang baril at ikadena ang sarili niya. Balak niyang patayin si Lintinha pero dumating si Human at pinigilan siya. Sinaksak ni Human si Fangilin sa tiyan. Nagulat si Lintinha at tumakbo papunta sa pader. Bakit? Tanong ni Fangilin. Umiyak si Human at sinabi na ginamit siya ni Fangilin mula pa sa simula. Wala kang pakialam sa akin, pero hindi mo dapat pinatay si Iwu. Siya lang ang pamilya ko. Umiyak si Fangilin at humingi ng tawad. Sabi niya hindi niya kailanman ginamit si Human. Nang nawalan siya ng malay, kinuha ni Human ang kutsilyo mula sa tiyan ni Fangilin at sinaksak ang sarili. Habang binubulungan niya ang sarili ng kanyang pangako, kay Fangilin nataranta si Lintinha at tumakbo sa kanya, umiiyak at sinabi na ililigtas niya siya. Sinabi ni Human na mayroon siyang record sa library at sana ay hindi na sila magkita sa susunod na buhay. Umiyak si Lintinha
Ha at inilagay si Human sa mga braso ni Fang Yilin. Tumakbo si Lin Ting Ha sa sala at nakita si Jiang Beichen na nagtatago sa likod ng pader. Tumakbo siya para harapin si Yin Xia. Si Kalihim Bu ay kumukuha ng ebidensya, sabi niya. Ang record ay nagpapatunay na pinatay ni Fang Yilin si Xia duo-duo. Kailangan lang nating maghintay ng 1-0 minuto dahil hindi sila makakatakas, sabi niya, pero hindi siya pumayat. Nagpaputok siya ng baril at sinalag ni Jiang Beichen ang bala para kay Lin Ting-ha. Sa huli, narinig niya ang katotohanan mula sa record na dinala ni Kalihim Bu. Ang sabi ni Jiang Beichen kay Lin Ting-ha na huwag kunin ang kahon dahil sa bawat oras na kukunin mo ito, may masamang nangyayari. Sinabi niya na tinupad niya ang kanyang pangako na walang bala ang tatama sa kanya. Tinanong niya kung masakit ang sugat niya. Naalala ni Lin Ting-ha ang mga sandali na nasugatan siya at tinanong din siya ni Jiang Beichen. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na hindi siya nasasaktan pero narinig niya ang sabi ni Jiang Beichen na masakit siya. Takot ako sa sakit, sabi niya. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya siya naprotektahan ng maayos. Umiyak si Lin Ting-ha. Naalala niya ang oras na ginawa ni Jiang Beichen ang kanyang sariling rebulto. Umaasa na sila ay magkasama hanggang sa mag-abo ang kanilang buhok. Pagkatapos ng kalahating taon, habang nag-aalay siya ng insenso para kay Papa Fang at Madam Rumeng, sinabi niya na tulog na si Jiang Beichen sa loob ng kalahating taon. Tinatamad ka, hindi ka gumigising para tulungan ako, sabi niya. Habang nagsasalita si Lin Ting-ha, biglang dumating si Tita Wang. Sinabi niya na nawawala si Jiang Beichen. Habang tumatakbo si Lin Ting-ha para hanapin siya, biglang lumabas si Jiang Beichen sa pinto at tinawag ang pangalan niya. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating taon ng paghihintay, nagising siya. Masayang nagyakapan silang dalawa na parang walang nangyaring paghihiwalay. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Suportahan niyo kami sa pamamagitan ng pag-like para mas ma-inspire kami na gumawa pa ng maraming pelikula. Hanggang sa muli!